Ako si Maria Clara de los Santos at ako ay madalas ring tinatawag bilang Clarita. Ako ang nag-iisang anak ni Doña Pia Alba at Kapitan Tiago na tinaguri ang pinakamagandang bituin at nag-iisang mutya ng San Diego. Ako ay nagpapasalamat sa mga taong sa akin nilubos na humahanga. Taglay ko raw ang isang kagandahang nakakahalili at ang aking pagiging makadiyos at mahingling dalaga ay tinutularan ng lahat. Tas nila akong inilalarawan bilang mestiza, bilog ang mga mata at perpektong ilong. At marahil ito ang naging pamantayan ng kagandahan sa Pilipinas. Patid ng lahat ang pagkakaroon ng aking mga magulang ng isang anak ay isang himala. Kaya naman pilit nila akong iniuugnay kay Padre Damaso at pinaniniwalaan ng mga tao na ito ang aking ama. At naganap ang lahat ng mga umpisa ng aking ina sa kura. Ngunit hindi maitatanggi ang pagtangis sa akin ni Padre Damaso at ang pagturing niya sa akin bilang isang tunay na anak. Katunayan, pati ang mga usaping personal at ang pakikipag-ugnayan ko kay Crisostomo Ibarra ay pinanghihimasukan niya. Ako ang babaeng sinisinta ng maginoong si Crisostomo Ibarra at siya ring aking kababata. Siya ang nag-iisang anak at tagapagmana ni Don Rafael Ibarra na mula sa Europa, na nagpatayo ng paaralan para sa mga mag-aaral ng Pilipino. Sa aking minamahal na si Crisostomo Ibarra, na bukod sa makisig at may talino pa, salamat sa pagmamahal at tapat mo na pagsinta. Kahit ikaw ay napalayo ng kaitagal sa piling ko, at pinaligiran ng magagandang babae doon sa Espanya, ay hindi ka nagtaksig sa akin. Ang pagmamahal mo ang siyang lakas ko. Lagi kong ihintayin ang pagbabalik mo. Kahit sa kabilang buhay ay maghihintay ako kung doon natin mararanasan ang kaligayahan na tuwi na ay siyang pangalan ko. Sa labis na sakit na aking nadarama, sa pagkakaalam ko kung sino talaga ang aking ama, at ang pagkawala ng aking mahal na si Ibarra, ako ay nagpasya na magmongha at pumasok sa loob ng kumbento. Ang lugar na inakala kong ligtas ay siyang nagbigay sa akin ng matinding pasakit. Tulad ng aking ina, ako ay pinilit na pinangumpisan sa kura na si Padre Salvi. At sa pagkawakas-wakas, dahil ng labis na pangulila at gati, natagpuan na lamang nila ako na wala ng buhay sa aking higaan. Ang aking kamatayan ay nagdala rin ng labis na pangungulila at paghihinayang sa aking mahal na si Ibarra. Kung pipiliin na ibigin sa siya ka,